katanungan sa buhay pinansyal. Narito na po ang payo ni Coach. Makinig sa payo ni Coach. At makakausap natin ngayon live via Zoom ang waiter from Lucena City. Let us welcome Herbert Rojas. Hi Herbert, good morning. Hello, Sir Jinky. Good morning. Ay, mabuhay ka, Kuya Herbert. Thank you, sir. Good morning po. So, anong maitutulong ko sa iyo, Kuya Herbert? Sir, I have a question regarding about the financial rate boundaries that is happening in our country. Yung provincial rate and the rate in Manila. Kasi sometimes there are boundaries na yung tulay lang. And then, iba yung salary dito sa kabila, and iba yung sa kabila. And which is yung mga commodities and prices sa mga supermarket are almost the same. So, ano pong masasabi niyo doon, Sir Ching? Nako. Alam mo, napaka makabuluhan yung tanong na yan, Kuya Herbert. Alam mo kung mambabatas na nga ako talaga eh. Well, actually, good news, no? Meron sa isang kongresista na si Eli na pinupush naman yan na magkaroon na ng standard ng lahat. Kasi it doesn't make sense talaga sa totoo lang, Kuya Herbert, at saka lahat ng nakikinig at nanonood. Yung presyo ng delata naman, hindi naman bumababa pag sa probinsya. Pareho rin eh. As a matter of fact, lalo na kung tatawid pa ng isla yan, alam mo yung presyo ng delata, tumataas pa. Yes. Diba? It doesn't make really sense, any sense. Kaya ako naniniwala ako, mas maganda standard na. Whether it's Manila rate, provincial rate, di ba? Kasi nga yung bilihin naman, maaari, yung probably yung upa sa probinsya mas mura. Pero yung cost of living naman in terms of daily expenses like food, kape, pagkain, pare-pareho lang siya. Same, yes. Yun ang masasabi ko. Next question, meron ka pa ba, Kuya? Yes, sir. Lately, we're flooded with a lot of news regarding this flood control project. And I saw dun sa mga area na binabaha ay talagang hanggang tuhod. Ano po kaya pwede nilang maging gateway para maka-overcome sa poverty? Like dun sa Bulacan and dun sa other area. Kasi parang, nung nakita ko, parang hopeless talagang everywhere sila pumunta, baha talaga. Well, alam mo, dalawa yan eh. Let's talk about muna siguro as a consumer. Talagang mamamayang Pilipino. Imagine mo, papasok ka sa trabaho sa baha. Di ba? Napaka-inconvenient, saka impractical siya. Now, right now, let's talk about naman from a perspective of a entrepreneur or a business person. Paano ka magbubukas ng tindahan kung baha ka rin? Di ba? Yes. So in other words, nawawalan po ng oportunidad na kumita. And then pangatlo, let's look at from the root source of the problem. Ang root source of the problem, it's not the rain because you cannot stop the rain. The root source of the problem is because of, unfinished project or ghost project. In other words, corruption. Well, the good news is, Kuya Herbert, I think the government, especially the president, is doing something about it already. Especially forming the ICI right now. With kanina, binalita ko lang si Mr. Singson, at the same time, isang SGB accountant, at the same time, si Mayor Magalong will be the one leading the, and I have full trust and confidence na magagawan to ng ayun nga, ang magandang rin balita, binigyan din sila ng authority, not only to investigate, but to prosecute. So, in other words, hopefully, na talagang may magawa dito para may maturuan talaga at talagang tumigil na tong systemic problem natin, especially sa government. Next question po. Sir, one last question. Sir, how much is 1 billion? Because I think some youth don't understand how much it is, how much big it is. Like the one we saw in the news, yung bulk of money na nakapatong sa mga tables. I think yung mga ibang youth ay hindi nila alam how much it is. I think they deserve to know how much yung nawawala sa mga taxpayer. Yeah. Magandang katanungan yan. Kung titignan po natin yung equation po ng 1 billion po, mga kapatid, ang 1 million po, 1 million, syempre maraming pera yun. Sa 1 million, marami ka na mabibili. So, pag pinag-usapan natin 100 million, 100 million, 100 na milyon.
Pero itong 1 billion is 1,000. 1,000 na 1 million. 1,000 times 10 to. 1 billion yan, 1 billion. 'Di ba? At kung kung maalala nyo po yung sa PDAF scam, yung Kinapoles po, ang mga nagamit lang doon, nalustay doon ay 10 billion, 10 billion. Pero ang pinag-uusapan natin sa flood control na ito, it's more than 10 billion. This is the largest, honestly. Kung bibilangin nyo po, ito yung pinakamalaking na-expose. Naalala ko tuloy na Herbert, siguro, I'll end with this story. May pumunta ng isang politician from the Philippines sa isang bansa. Tapos politician, binisita niya yung bahay. Tapos nakita niya yung bahay, ang gaganda ng mga sasakyan, ang ganda ng tinanong niya, how can you afford this type of a lifestyle with small salary from your government? Tapos sinabi niya, tinuro niya, yung tulay na pinagawa niya. Sabi niya, did you see that bridge? Yes, sir. 30%. So, ibig sabihin, 30% ng kanyang ng kontrata, kanya. So, after a few years, syempre naman, itong Pinoy na, syempre, politiko, ginaya kung anong ginawa nung isa. Inimbita naman niya yung politician sa bahay niya. Na-shock. Wow! Meron ng mga bahay, di ba? Magagandang bahay. Meron ng 40 sasakyan, di ba? So, pagkatapos nun, tinanong niya, how can you afford all of this? Tinanong ba siya ng ng politician sa ibang bansa. Tinuro niya sa kanya sa bintana. Do you see the bridge? Sabi niya, what bridge? 100%. Di ba? Kaya project pa. Kaya alam mo naman, mas matalino tayo di ba? Tayong mga Pinoy talaga. Kuya Herbert, meron ka bang gustong batiin? Gusto ko pong batiin si my wife, Donna Rojas, and my co-workers, Sir June and Sir Rodel from Queen Margaret Hotel here in Lucena City. Yeah, Kuya. Thank you. Kuya Herbert, maraming salamat. Sana naman tuluyan tayo na manalangin na talaga magbago ng takbo ng ating bansa. Dahil lahat tayo na nakikibaka sa buhay ay kailangan po talagang makibaka sa itong mission natin na mapaunlad ng ating bansa. Maraming salamat. Thank you very much, Kuya Herbert. Thank you very much. At syempre naman,